Ave Maria Purissima, sin pecado consumidor, Ave Maria sin Purissima, pecado consumidor, Ave Maria Purissima. sin pecado Sa pangalan ng consumidor. Diyos Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Naway sa pamagitan ng mabuting balitang ating narinig ay pawiin ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Amen. Magandang gabi mga magulang at mga kapatid. Batiin yung katabi ng magandang gabi. Parang hindi maganda yung gabi nyo. Ulitin nyo nga yung bati sa katabi nyo. Magandang gabi. At bayan ng Diyos, palakpakan natin ang ating ina, ang reyna ng mga anghel. At tayo rin ho ay patuloy na bumabati sa ating mga kapatid na nakikiisa at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang via our Facebook page, via online streaming. Mga kapatid, perhaps I will start this homily with a simple question. Isang tanong na maaari niyong masagot ng mabilis o kaya naman maaari muna kayong mag-isip. Depende sa inyong sitwasyon, depende sa inyong ganap, depende sa inyong hinuha at pagkaunawa. This is a question, no? Kailan natin niluluwalhati ang Diyos? Kailan natin naluluwalhati ang Diyos? Kailan natin nabibigyan ng tamang pagluwalhati ang Diyos? Balikan natin yung ating common experience when it comes to glorifying the Lord. Tayo hong mga lingkod, mga Kristiyano at mga lingkod ng Diyos, we usually say, Hallelujah. Amen? We usually say, luwalhati sa Diyos. And during the Mass, we are saying it. We are proudly singing Gloria. But in our lives, mga kapatid, yung common experience ng mga tao, sabi ho sa awit ng Aegis, gulong ng buhay. Tama ba? Aegis ba yun? Gulong ng buhay. Patuloy-tuloy sa pag-ikot. At ang buhay na paikot-ikot, pumipiyok ako, sorry na. Ang buhay na paikot-ikot, minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Of course, as people of God, God will not let you to be down forever. May buhay at pagkakataon tayo na tayo ay nasa taas, may mga pagkakataon ng buhay natin, tayo ay nasa ilalim. And we all know the reality. Kapag tayo nasa taas, we are very much thankful to God. Amen? Pag tayo nasa taas, nasa tulok-tok ng ating buhay, naranasan natin yung mga bagay na alam nating makabibigay sa atin ng saya sa ating puso, sasabihin talaga natin walang pasubali at walang kahit na anuman. We will simply say, glory be to God. Amen? Salamat sa Diyos! Sapagkat andito ako, nararanasan ko, nakakadama ko ng mga bagay-bagay na aking hinihingi at hinihiling. Amen? Tama ba yun? Ganun tayo pag nasa taas. But what if we are not on that point? Paano pag andun tayo sa ilalim? Ayan. Perhaps the follow-up question is, kung ikaw ay nagluluwalhati sa Diyos, pag nasa taas, niluluwalhati mo rin ba ang Diyos pag ikaw ay nasa baba? What are the things that you can remember in times of hardships, in times of trouble, in times of things that you don't want to feel? Ano yung nararamdaman natin? Ano yung pakiramdam natin? Are we still going to say, God is good all the time? Sabi sa isang pelikula, and all the time, God is good. And the simple reason why I am asking that, it's because, mga kapatid, our gospel for tonight is about Mama Mary glorifying God. Pinupuri niluwalhati ni Maria ang Diyos sa ating ebanghelyo. Tandaan natin, mga kapatid, that this was the scene. Ito na ho yung eksena na si Maria, nagpunta ho sa kanyang pinsang si Elizabeth, and they sang the Magnificat. Alam niyo naman yung Magnificat?
Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. At ang dami-dami mga binanggit ni Maria. But again, mga kapatid, before going to that point, a lot of things happened. May mga bagay na nangyari kay Maria before going to that point. Tandaan natin that before singing the Magnificat, meron tayong tinatawag na Annunciation. Annunciation. Amen? And I think that was read nung mga nakaraang gabi. Nung si Maria ay binati ng Arkanghel Gabriel na kay maglilihi, well, masaya. Masaya. But the very first, or yung binanggit ni Arkanghel Gabriel kay Maria is, huwag kang matakot, Maria. Sapagkat yung dadalhin, mangyayari, yung kakahinat ni Maria ay tila baga, for her, it's very uncertain. Parang, ano to? Anong nagaganap? Anong mangyayari? And look at that. Since these things are unexpected, di ba't yung mga bagay na yung unexpected? Isipin mo, bigla ka na lang sinalubong ng anghel, pagkatapos sinabihan kang ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at ang anak mo ay magiging anak ng kataas-taasan? If we are Mama Mary, normal makaramdam ng takot. Normal makaramdam ng pangamba. At nung kanyang mapagnilay-nilayan ang mga bagay na maaaring maganap sa kanyang buhay, sa kanyang sinapupunan pa lang si Jesus, na nasa loob pa lang si Jesus, alam niya Alam niya that the future is not going to be that good for her. Alam niya yung anak niya, dadalhin niya sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan, kanyang ipaglilihi, kanyang isisilang. Dadating yung panahon at punto ng buhay ng anak niya na ito ay maaaring mahirapan. Lahat yun, mga kapatid, yun ay mga bagay na pinagdinilay-nilayan ng mahal na ina. At totoo naman, nakakatakot yun. Kung kayo nasa kalagayan ni Maria, you will feel troubled. You will feel anxiety. Magkakaroon kayo ng anxiety attack noon. Magkakaroon tayo ng pag-iisip na, anong pwedeng mangyari? Anong pwede kong gawin? But look at that. Despite of that future, sabi ng Mama Mary, despite of the future, no matter what, ano man mangyari sa future ko, makaramdaman ako ng emotional pain, makaramdaman ako ng physical pain, makaramdaman ako ng mga bagay na hindi maganda sa buhay ko. Ito'y kalooban ng Diyos, no matter what, still, thanks be to God. Amen? Kahit na alam niyang maaaring mahirapan siya masaktan in the future dahil sa pagdadala niya sa nilalang na magliligtas ng mundo. For Mama Mary, no matter what that is, dahil ako ay alipin ng Panginoon at winika kong maganap sa akin ang kanyang sinabi, because of that, salamat sa Diyos. Amen po? Sabihin nyo nga, salamat sa Diyos. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon, mga kapatid. Now, perhaps we are trying to figure out, no, bakit ang ebanghelyo ay punong-puno ng pagpupuri? If you will ask your seatmate, yung katabi mo dyan sa pews, bakit ka nagpupuri? Bakit tayo nagpupuri? Ba't tayo sumasamba? Bakit kailangan nating luwalhatiin ang Diyos? Well, there are a lot of reasons. And if we're going to talk about the life of Mama Mary, marami tayong mapagninilayan. Sabi ng ating mahal na ina, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. Mga kapatid, perhaps Mama Mary was very happy because of one thing. Pinupuri niya ang Diyos sapagkat in her life, she was given importance. She was given importance. During that time, if you are a woman,
na wala ka namang level sa society, we can infer that you are nobody. Sino ka ba? Si Maria, bahagi lang siya, isa lang siyang normal na Hudyo. Normal lang siyang lingkod ng Diyos. Masasabi natin na si Maria, siya ay deboto talaga siya ay very religious. But she is just a normal person. Yun nga lang, apart from Saint Joseph, hindi na niya maramdaman kung gaano siya kahalaga sa mundo. Ngunit, sabi ng langit, nako Maria, panahon na para maramdaman mo ang halaga mo sa mundong ito. Pinaramdam ng Diyos sa kanya, binati ng Arkanghel Gabriel. At the very least, God revealed to Mama Mary what is her purpose. Ano bang dahilan ba't ako nabubuhay? Ano bang dahilan ba't ako nasa mundong ito? Kaya si Mama Mary on our gospel, nagpupuri sa Panginoon sapagkat na-reveal ng Diyos sa kanya ang kanyang role sa mundong ito na maging ina ng tagapagligtas. And perhaps that is something that we should all ponder. Yang katabi mo, ano bang role niyan sa mundo? Amen? Nakita mo ba anong role mo sa mundo? O wag mong isipin na pinanganak ka lang para maging tagahugas ng plato. Ha? Huwag mong isipin, pinanganak ka lang para utusan ng nanay mo. It's more than that. Alam niyo ho, kung si Mama Mary mag-iisip, no? Malikot lang ng ating isipan, no? Ang daming pwedeng babae na pwedeng hirangin. Amen? Ang daming babae, pwede yung mga katipan ng mga Saduceo, yung mga may matataas na posisyon sa lipunan, pwede sila eh. Ngunit bakit? Bakit sa dinami-dami ng babae, bakit yung si Maria nananahimik lang? Kaya alam niyo mga kapatid, manahimik ka man, pag sinabi ng Diyos na kailangan kanyang gamitin, wala kang magagawa. Huh? Uso sa atin yung mananahimik na lang para walang responsibilidad. No! Manahimik ka man, sabihin ng Diyos sa iyo, kapatid, anak, I need you. We need you here. At ang sasabihin mo rin at the end of the day, ako'y nagpupuri sa Panginoon. Amen? Nagagalak ang aking espiritu sa Diyos na aking tagapagligtas. At the end of the day, ano man ipagawa ng langit sa atin, ang babanggitin pa rin natin sa Diyos, salamat sa Diyos. Amen po? And Mama Mary, mga kapatid, she was just trying to be grateful. She was just trying to be grateful. She was just trying to become humble. Matanong ko nga kayo, itaas ang kamay. Itaas ang kamay ng mga... Si Nanay Aida, si Nanay, nagtaas agad, wala pa akong tanong. Nagtaas agad, wala pa akong tanong eh. Itaas ang kamay ng masaya. Bakit parang yung iba, Bakit parang yung iba, ganun lang? Ano po, Kamons? Happy half. May ganun ba happy half? Ngayon nga mga kapatid, alam niyo, nasa loob tayo ng simbahan. Nasa loob tayo ng parakleto. Alam niyo ba na walang pumapasok dapat dyan sa pintuan ng simbahan na malungkot? Amen? O uulitin ko yung tanong, itaas ang kamay ng masaya. Ayan, very good. Kasi pag hindi ka lang taas ng kamay, sige lang, malulungkot ka talaga. Ha? Bakit? Mama Mary is just happy because she was just trying to appreciate things. Kaya nga niya nabanggit at naawit yung mga katagang yun eh. She was just trying to appreciate things. And you know, mga magulang ko kapatid, why sometimes we do not become happy? May simple answer dyan eh. Sometimes we do not become happy sapagkat we lack appreciation of things. Si Maria ay buong pusong umawit ng Magnificat sapagkat ina-appreciate niya ang ginawa sa kanya ng Diyos. Salamat sa Diyos. What about us? What about us? What are the things that will make you happy
that you should be appreciative of. Dapat nga, pagising mo pa lang sa umaga eh. Pagising mo pa lang sa umaga, iisipin mo na ang mga bagay-bagay na maaaring maging dahilan para maging masaya ka. At masasabi mo talagang, luwalhati sa iyo, mahal na ingkong. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Ano? Pagising mo pa lang sa umaga, dumilat ka. Amen? Marami natulog kagabi, hindi nakadilat kaninang umaga. Alam niyo ba yon? Marami nagplano kagabi, hindi na inabutan ng umaga. Isipin mo yon, sa dinami-dami ng tao na maaaring dumilat kaninang umaga, ikaw yon, kayo yon, tayo yon. Eh di salamat sa Diyos. Thanks be to God. And all of the things, mga kapatid, maliit man yan, mga bagay man yan, mismong hangin, dapat you should try to appreciate the air. You should try to appreciate the water. Doon ka kasi magiging masaya eh. Kapag nakita mo, mga kapatid, yung mga pinakamaliliit na bagay para masabi na ikaw ay pinagpala, you will simply mention, you will simply say, hindi pala ako pinababayaan ng Diyos, I am greatly favored by God. Salamat sa mahal na ingkong, sapagkat sa dinami-dami ng mga bagay na alam kong hindi ko naman karapat-dapat para sa akin, ipinibigay pa rin ng Diyos. Amen? Pinanganak ka naman dito sa mundong ito na walang kahit ano. Tama ba yon? Meron ba ditong pinanganak na kabistida na? Baka meron. May pinanganak ba dito, nagbabasketball na? May pinanganak ba napakaganda ng suot? Wala naman siguro. Pinanganak nga tayong wala. Amen? Kung pinanganak ang wala, ibig sabihin nun, we are not entitled to everything. Tandaan natin yun. Pinanganak tayong wala eh. Ibig sabihin, we are not entitled to everything. Lahat ng nararanasan mo, nararamdaman mo, lahat ng natanggap mo, lahat ng yan ay kalooban ng Diyos. Learn to appreciate every little thing. At kapag naramdaman mo, naranasan mo, again, ano ang sasabihin natin? Salamat sa Diyos. Amen? Baka mamaya, pag naisa-isa mo yung mga bagay na ipagpapasalamat mo sa Diyos, gumawa ka na rin ng sarili mo magnificat, ha? Ikaw bahala, ihango mo na lang kay Mama Mary. Ika'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu. Mga kapatid, if you will be asked, what is the reason? What is the main reason? Bakit ka gumaganap? Anong dahilan? Kasi po, sabi ng nanay ko, pwede na. Eh syempre, kailangan mo naman talaga sundin ng nanay mo, di ba? Amen? Kasi po, sabi ho nung pari namin, gumanap kami. Pwede naman. Okay. Ba't ka gumaganap? Kasi ho, sabi ho nung TOCA chairman namin, kasi ho, yung namin, yung chairman namin, ang ingay na doon sa GC, dami nang sinasabi. Kailangan magpaparamdam, ganito, ganyan. Dami na akong nababasa. Kaya gumaganap na ho ako. Okay, then so be it. Fine, sabi nila. Fine. But if you will think of very reason why you should pursue, bakit mo kailangang i-push yung ganap mo? Isipin mo, it's because you just want to thank mahal na ingkong. Bakit ako nagpunta sa Dambana? Kasi toka namin. Toka namin kailangan ko magpunta ng Dambana. Nagpunta ako dito, hindi lang sa dahil toka namin. Nagpunta ako dito dahil nais kong magpasalamat sa Diyos. Ba't ko kailangan maghandog? Ba't ko kailangan maghandog sa simbahan? Ba't kailangan ko maging charitable sa kapwa? Simple lang. It's because kailangan kong magpasalamat sa Diyos.
And learn to meditate that everything you do for God, everything you do for your fellow, everything you do for the church, everything you do for your school, pagbutihin mo pag-aaral mo, igalang mo ngayong ama't ina, igalang mo ang nasa paligid mo, everything that you do, you can reason out, ginagawa mo ang maging mabuting tao sapagkat nais mong magpasalamat sa Diyos. Amen po? Kaya napakasarap isipin at napakasarap damhin, mga kapatid, that all of the things that we are doing, hindi natin ginagawa nang dahil lang sa meron kang hinihingi. Ha? Kaya ka gumaganap kasi meron kang hinihingi, hinihiling, okay naman yon. Talaga namang ang Diyos bilang Diyos ng lahat, ang mahalain kong, He is a very generous God. Okay naman yon, sige. Gumanap tayo sapagkat minsan meron din tayong hinihingi sa langit, hinihiling sa Diyos, meron tayong nais na makamtan. Okay naman yon. But come to think of it, it is better that we are doing the things that we do, it's because we just want to thank the Lord. Mga magulang ko kapatid, ngayon ho ay ikawalong gabi na ng Misa Novenario. Tama ho ba yung bilang ko? Ikawalong gabi na ng Misa Novenario para sa kapistahan ng Reyna ng mga Anghel. And if we're going to base our theme for tonight, according to Saint Therese, Mama Mary is more than just a queen. Mama Mary is more of being a mother. At alam ho ba natin mga kapatid, pag nilaya natin na higit sa natanggap ni Maria, kaya siya nagpupuri sa Ebanghelyo, because though it is unexpected, but she is glorifying and magnifying the Lord. It's because she will become a mother. Sapagkat siya ay magiging isang ina. And for the parents, di ba mga nanay at tatay, what is the greatest gift? What is the greatest gift that God could give you? Hindi ba tayo magkaroon ng anak? Amen? Sobrang excited nung ilan, may mga tradition pa ngang gender reveal. May ganun. Gender reveal. May mga ganun pa eh. Bilang isang nilalang at bilang isang magulang, you know that the greatest gift that God can give you is to become a mother or a father. Kaya si Maria, nagpupuri talaga. Si Maria, na kahit alam niyang mahirap ang tatahakin niya, patuloy siya nagpupuri sa Diyos sapagkat nagpapasalamat siya sa langit na siya ay magiging ina. Mga kapatid, in all the things that we do, kapag merong ibinigay sa atin ang langit na hindi mo inaasahan, do not forget to thank the Lord. Kapag may ginawa para sa iyo ang kapwa mo, do not forget to thank that person. Etiquette yun eh. Isa sa mga bagay na wag natin kakalimutan sa lahat, ang magpasalamat sa lahat ng ating natatanggap. Kaya pwede mo ba siyang sabihin sa katabi mo, salamat sa iyo ha? Parang ayaw nyo, ano? Sabihin mo dyan sa katabi mo, salamat sa iyo. O, baka tanong nyo, baka itanong nyo, salamat, bakit nagpapasalamat? Syempre, kung wala yan, edi mag-isa ka lang dito. Salamat sa iyo. Amen? Oh, sabi nga sa kasabihan, no man is an island. O, pag wala yan, mag-isa ka lang. Yung mere presence lang yung katabi mo, thankful ka na dapat.
Salamat kasi may kasama ka ngayon. Kahit hindi mo siya kilala, mahalaga, may kasama ka ngayon. Amen? So, be thankful to everyone, be thankful to anyone, and most importantly, be thankful to God. Sama-sama nga nating sabihin mga kapatid. O sasabihin dito mamaya after ng misa eh. Pero sabihin nyo lang ulit. Sabihin natin lahat ng sabay-sabay. Salamat sa Diyos. Ulitin natin ito sabay-sabay eh. 1, 2, 3. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, magandang gabi ho sa inyong lahat. Ave Maria Purissima, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Bagstayo na po ang lahat at ating